Hello, happy major break sa ating lahat. Share ko nga pala sa inyo itong para sa teacher 1 to 3 tungkol po dito sa indicator number 13 kung saan yung indicator po dito yung applied personal philosophy of teaching that is learner-centered. So, ang kailangan nating MOB dito ay isa lang po. Then, any of the following crafted and used by the proficient teachers in actual classroom instruction. So, pwede kayong mag-attach ng lesson plan, activity sheet, visual instructional materials, assessment materials, or others, and mag-annotate po kayo kung paano nyo ipinakita po yung inyo pong personal philosophy. So, ito po ay ni-research ko kasi syempre, NCOI po ito, kung hindi po ako nagkamali, NCOI po ito. So, mag-apply tayo ng, or pwede naman po ito, makita sa ating pong COT, kung papakita po ninyo. So, kung hindi naman, pwede kayong mag-annotate, mag-attach lamang kayo ng lesson plan, or activity sheet, or visual aids, or instructional materials. So, paano po ito gumagana? So, papakita na nyo sa inyong lesson plan at sa inyong pong visual aid kung bakit yun po yung ginamit ninyo upang maipakita nyo po yung inyong personal philosophy. So, nag-research po ako kasi i-discuss ko naman po ito sa aking mga teacher. Ay nag-research po ako ng tungkol po dito sa personal philosophy. So, para makapag-annotate na rin. So, nag-research ako dito. May nakuha akong isang site from San Diego pa ito. So, ito po yung kanilang University of San Diego. So, nakita ko lang siya. Share ko na rin po sa inyo. So, ano ba yung inyong teaching philosophy? So, maaaring kayo rin po ay may teaching philosophy na inyo pong ina-apply. So, balit, maaaring hindi nyo napapansin na yun pala yung inyong pong ginagawa. So, simply, but teaching philosophy is written as includes. Ito po yung teaching philosophy daw. So, dito po sa site nito. Your core beliefs about purpose of teaching and learning. So, ano ba yung inyong pong belief about sa teaching and learning? So, meron po tayong mga ganyan, ano ba yung ginagawa natin kasi alam natin na doon matututo yung bata, mga ganong bagay. So, ito po, high-level description on how you teach. Then, explanation of why you teach that way. Ano po, yun yung po mga philosophy daw. Ano po, so, example of your teaching philosophy practice in classroom. Ano po, so, ganun daw po yung ating pong mga teaching philosophy. So, dito meron sample sa baba. So, meron naman daw mga components of your teaching philosophy. Pero yung sa baba, yung pinaka-sample, ito po yun. My philosophy of education is that all children are unique and must have a stimulating educational environment where they can grow mentally, emotionally, and socially. So, it's my desire to create this type of atmosphere where students can meet their full potential. I will provide a safe environment. So, ang philosophy niya po ay tungkol po sa kanila pong learning environment. Sa kanyang pong learning environment na kailangan nila mag-provide ng isang stimulating educational environment. So, maaaring marami siya ditong ginagawa sa kanya pong classroom para po mag-motivate yung mga bata. Pwede naman siya pong mag-create ng mga, so meron siya mga motivational sabi dito mga pwedeng mga materials that can stimulate educational environment. Ito yung lagi niyang ginagawa from Mr. B, Language of Arts, 5th and 6th grade. So kayo po, ano ba yung teaching philosophy niyo? So ang gagawin niyo lamang po is isa-submit ninyo yung inyong pong lesson plan. O kaya naman, pwede naman sa activity niyo po mismo.
o naman pwede naman sa teachers uh, instructional materials, kasi baka iniisip niyo po ay ang mga bata ay mas matututo kung meron pong ganitong klaseng materials. So yung iba naman, assessment materials. Ano ba yung ginagamit mong assessment para sa tingin mo mas matututo ng bata? Halimbawa, ito ay ano yan, ICT oriented. Sa tingin mo doon po mas nababagay yung bata. Doon mo po i-annotate o i-describe yung teaching philosophy at i-attach nyo po yung inyong MOBs. Ano po? So, any of the following, kung pwedeng ganito. So, ito po yung titingnan natin. Ano po? So, may annotation tayo na gagawin. So, mag-a-annotate lang kayo kung bakit yun po yung inyo pong nilagay at doon nyo po na-apply yung inyo pong personal philosophy of teaching that is learner-centered. Ano po? So, ay nakalagay po dito learner-centered. So, yung teacher doon sa binakita kong sample, gumagawa siya ng learning environment o stimulating learning environment. Kaya naman po, ano naman po ang inyong teaching philosophy? Paano nyo ginagawa yun sa inyong pagtuturo? So, nawa may maitulong po ito sa inyo para makapag-annotate kayo ng maayos at makapag-attach po kayo. Kasi para wala na tayong S na wala na tayong S na rating, wala na tayong BS sa ating pong mga as much as possible, outstanding po yung ating makuhang rating for the sake of reclassification. Ano po? So, yun lamang po. Maraming salamat.